Hello. Hello po, good evening. Sorry, good morning. Good morning. Anong pangalan? Um, Tawagin niyo naman po akong Gia. Gia. Tama ba? Yes po, Gia. Gia. Opo, Gia. Paano iniis? J-I-E. J-I-A. Gia. Yes. Okay. Ilan taon na si Gia? I'm 28 years old po. 28. Asa ka ngayon, Yes, Gia? Supposedly, Isabela po. 28 from Isabela. Tama? Yes po. Isabela. Ilocana ka. Hindi po ganon, pero Nueva Ecija po talaga kami ang nag-migrate lang din po kami dito sa Isabela. Hindi ka talaga originally from Isabela. Opo, bali lumaki po kaming Tagalog, tapos and then nakakaintindi lang po, pero hindi po ganun magaling magsalita ng Ilocano. Ilan taon ka na sa Isabela? I think 9 years. 9 years. Matagal na rin po. Nakakain ka na ng dinoy-doy. Hindi pa po. First time ko lang po narinig. Yung kalabasa, masarap yun. Hindi pa natikman yun? Siguro po meron pong ibang tawag. Batil patong, nakatikim ka na. Opo. Yung pinatungan ng itlog. Opo. Kahit naman sino, pag pinatungan mo ng itlog, masarap talaga yun eh. Masarap. Di ba? Kahit anong bagay, pag napatungan ng itlog talaga, ang sarap talaga napatungan ng itlog eh. Di ba? Oo. Talas yung patal-patong dito. Hindi na ako kumakain nun kasi wala na. Hindi na ako. Vegan na ako, so hindi na ako. Nakakain ka na ng poke-poke. Okay. Ha? Ano po ibang tawag nun? Hindi ko po kasi alam. Wala, hindi ko alam. Pero para siyang insaladang talong na dyan lang nakakain sa Isabela. Parang dyan lang yung recipe. Poke-poke ang tawag. Parang familiar po, pero hindi pa po. Sa akin, hindi familiar yan eh. Wala akong alam sa ganyan. Ba yun? Nyo. Anyways, si Gia. Anong ginagawa sa buhay ni Gia? Sa ngayon po, wala po. Bali, nag-aantay lang po kasi bala ko pong mag-abroad. Saan ka pupuntang bansa? Canada po sana. Nag-apply ka na? Yes po. Kailan ka nag-apply? Nag-start po last year. Anong magiging work mo doon? Teacher po. Teacher. Ano ba tinapos mong course? Teacher din po. Education. Sige. Education po. Yes po. Anong favorite mong subject? Actually, ayaw ko pang magturo, pero po kasi tawag dito. Parang yun lang po yung ganito na lang po. Ayaw ko po talagang education, pero yung mother ko po kasi parang yun po yung pangarap niya para sa sarili niya. So, dahil hindi po na na-graduate yung education, parang itinuloy ko lang po. Pero nursing po talaga ang gusto ko. Parang ginawa ko lang po yun para sa mother ko. Okay. Po. Kaya hindi rin po ako nagtuturo ngayon. Hindi po ako nag-apply ng kahit anong work, kahit marami pong opinion kasi parang ang pagtuturo po ay hindi para sa akin. Baga hindi wala sa puso mo. Opo. Elementary teacher po kasi ako. Ayoko pa sa mga bata. Parang yung pasensya ko ay sobrang kitid liit po. Parang gano'n. Wala po akong pasensya sa bata. Anong pag-uusapan natin ngayon? Bata? Baka maubusan ka ng pasensya. Game. Opo, pero tungkol po sa bata. This is not a love story, pero ayun po. Okay. Good. Kaya na. Okay na po.
Kain na Ano tuloy. po kasi Ano sabi po, ko? Kain na. Sorry. Ano sabi ko? Go ahead, kain na. Go ahead, kwento na. Anong meron? Ba't ako nakalutang? nagugutom. Hindi. Kakakain ko na. Doon yung plato ko eh. Go ahead, sige, kwento na. Ano ba yan? Sorry, akin. Okay, game. Okay. Ah. So may anak po kasi ako, Papa Jack. Mm. And yung anak ko po na yun is 15 years old na. So, sobrang bata ko pa lang po talagang nagka-baby. I was 12 years old. And hindi naman po sinasadya yung Papa Jack na mabuo. Parang hindi ko po ginusto. Paano hindi mo ginusto? Because I was raped. Oh, I'm sorry to hear that. Yeah, it's okay. So, okay lang ba tanong? Sinong? Wag na. Okay lang po ba na wag nang Okay, sagutin? sige. Touchy, okay. Okay. I'm sorry to And say. thank you. Okay, go ahead. And then, nung nabuntis po ako, since hindi po ako kayang suportahan ng mother tsaka ng family ko po, ng parents ko po. So, dinala po ako sa DSWD. Hindi ko na lang din po babanggitin yung institution na yun. Pero sobrang natulungan po nila ako. Basta dinala po ako nila sa DSWD para sila po ang mag-support sa akin. Sila po ang magbigay sa akin ng basta full support po sa amin ng baby ko. So, nalaman po na since sobrang bata ko po at that time, parang 12 years old, parang naglalaro or ang isip mo naman po parang isip bata kumbaga sa madaling salita. So, 9 months na, almost 9 months na po yun dyan. Kung manganak na po ako noon, saka ko lang nalaman na buntis na po ako noon. So, sobrang bata po talaga yung ano ko. Mm-hmm. And then nga po, dinala po ko sa home. Maganda naman po siya. Sorry. Din po sa mga institution na yun, sila pong nag-alaga sa akin hanggang sa mga anak ako, ganyan. Kasi may mga case din po na naganap din sa ano ko. So, hindi rin po naging madali umaten po kami ng hearing, mga ganyan. So, hindi po ako kayang ano yun ng parents ko. Kaya dinala po ako doon para matulungan ako. So, okay naman po ako doon hanggang sa nanganak ako, ganyan. May mga psychologists dahil nga po abuse po ako ng rape. So, may doon po sa institution na yon is nagbibigay din po sila ng may mga parang psychologist, psychiatric, mga ganun po, nag-offer po sila ng mga ganun. May mga nurses, Government, ano yan? Government institution yan? Opo. Okay. Kaya doon na rin po ako nagdalaga. Parang 3 years po ako doon. And then, pagpunta ko po doon, mga anak na po ako November. Parang ganun po. And then yung bata, parang sobrang bata ko pong nagbuntis is hindi ko pa alam yung gagawin, ganyan. So, parang nagbuntis lang po ako pero parang wala lang ganun. Paglabas ng bata, gusto ko pa rin maglaro. Alam niyo po yung feeling na gano'n. Parang hinahanap niyo pa rin po yung ano. Parang hindi pa po nagsisink in sa akin na parang nanay na ako at the age of 12. Hindi ka na masisisi kasi bata ka talaga. Yes. And then yun nga po yung dahil hindi naman po hindi ko po nasabi na hindi ko tanggap yung bata pero nalagaan ko rin naman po siya. And then, dumating po yung time na parang gusto kong mag-aral. So, kailangan pong may mag-alaga sa bata. So, pinauwi ko po sa mother ko. Pumayag naman po yung institusyon. And then, nag-aral po ako. Dahil bata nga po So, ang gusto ko po mag-aral para lang po sa sarili ko. Parang ganun. Parang hindi ko pa po iniisip yung kapakanan ng bata. Okay. So, inuwi naman po ng mother ko hanggang sa nabuntis ko yung mother ko. Hindi niya na po kaya na parang alagaan pa yung anak ko, parang ganun. So, nagkaroon po ng usapan na parang gusto mo bang ipaampon yung bata, parang ganun. Hindi naman po sa ipaampon na parang magbabayaran, ganyan. Gusto mo bang tulungan kita para may maghanap na mag-alaga sa bata, ganyan. Ganun lang po yung naging usapan. Ipaalaga, So, parang ganun. Oo, parang ganun. So, nung time na po na yun, dahil yun na po yun ay
Opo, June na po yun. Parang by Monday is mag-aaral na po ako. Pasukan na po, parang gano'n. So, dinala po sa'kin yung bata at yung tita ko po ang kumuha dun sa institution na yun. Sinundo po siyang sumundo. So, yung bata po, hindi ko po alam kung saan dinala, pero ang sinabi lang po sa akin nun is dito sa Isabela. Hindi ko po alam kung saan dito sa Isabela. So, wala po akong idea. Hindi ko rin po na-meet yung noon yung kukuha sa kanya, yung mag-aalaga. Basta yung tita ko lang po ang may transaction dun sa taong kukuha o Hindi mag-aalaga, yung parang gano'n. hindi yung tita mo yung mag-aalaga, may kausap pa yung tita Yes, mo. Oh my yes God, oo. po. Pero yung tita ko po na yun is teacher po. Maganda naman po yung intention ng tita ko kasi Oo, pero mab- nagulat lang ako na hindi mo kilala kung saan pupunta yung ano. opo. Mm. And then nung nag-aral po ako ganyan, after 3 years nakalabas na po ako ng home and then dito po ako umuwi sa Isabela. Kaya dito po ako napunta sa Isabela. So taga dito po yung tita ko na kumuha po ng anak ko. Kasi siya lang po sa lahat ng magkakapatid, lahat ng kamag-anak namin, siya lang po yung may kakayanan na parang puntahan ko dahil sa case ko po. Parang ano pong tawag doon? Parang siya po yung pinaka-capable Mm. para para i-ano po ako sa sitwasyon ko. So hindi po basta-basta na palalabasin ka lang, ganun dapat na-assess po, na-process po ng maayos, may pre-discharge na nangyayari po dun sa may loob ng home. Parang ano po, tatanungin kung paano ang sitwasyon ng bata pag uwi, parang ganun po. So Okay. kikita ko lang po yung yung may kakayanan na kumuha sa akin Mm. sa sitwasyon na yun. So napunta po ako dito sa Isabela. So dito na po ako nag-aral ng high school hanggang sa nakagraduate po ako ng college. Okay. Nung nag-college ka, asan na yung anak mo nun? Supposedly, hindi ko pa po alam kung sino po ang kumuha that time. Pero, So hindi mo na kumbaga parang kinalimutan mo na ano, nag-focus ka muna sa pag-aaral mo, parang gano'n? yes, yan po yung number one na goal ko talaga. Dahil gano'n na nga po ang nangyari, parang nag-mature na pa yung isip ko. So, ang goal ko po talaga is makapag-aral po muna ako. Pero, yung, alam niyo po yun, pero parang hindi pa rin po nawawala yung pag-birthday ng bata, naaalala mo, ganyan. Tapos Mm. bigla-bigla na lang, parang habang tumatanda ka, Papa Jack, is parang naiisip mo yung bata, parang ganun. Mm. And then, sorry, hanggang sa ano po, high school po ako wala po kasing kakayanan yung parents ko na pag-aralin ako, so nag-working student po ako, ganyan. So talagang pinirit ko po kung saan-saan po ako tumitira, para lang umalis, para lang ano po, mapaaral ko po yung sarili ko hanggang sa umalis na po ko sa tita ko. Feeling ko po kaya ko na po yung sarili ko kasi parang hindi na po healthy yung sa sobrang higpit po ng tita ko dahil nga po ganun nga po yung nangyari sa akin. So pinaghihigpitan po ako. So naiintindihan ko naman po yung sa part. Siyempre po ako po, teenager, matigas po ang ulo. Pero hindi naman po ako napariwara. Parang humanap lang po ako ng bagong environment, parang ganun po. Okay. Nakitira po ako sa teachers ko, mga ganyan. Yun naman po yung maganda. Hindi naman, umalis po ako doon for the good thing po, para po sa akin. Pero Mm. nagpaalam naman po ako ng maayos, parang ganun. Mm. So, hanggang sa graduate po ako, hanggang sa college, nag-working student pa rin po ako hanggang college na po ako. Siguro mga second year. Nag-migrate na rin po yung family ko dito kasi parang hindi naman na po nila ako problema, parang ganun po. Mhm. Once naka-graduate na po ako, hanggang sa naging breadwinner na po ako. Kaya habang working student pa lang po ako, so nakakapagbigay na po ako sa parents ko, sa mga magulang ko, ganun. So may kinikita na po ako. Lalo na po second year, online class po. It was pandemic that time. So talagang nag-full online po yung klase. Nakakapagtrabaho ako na ito na pagsasabay ko po. Okay. And then porsyontuhan din po yung kitaan. So kung gaano kalaki yung kita, ganun din po, parang malaki-laki din po yung yung kinikita mo. So nakakapagbigay na po ako, ganun. Talagang nakakatulong na po ako kahit hindi pa po ako graduate. So di nakagraduate, hanggang sa nakagraduate po ako, ganun pa rin po, working student, hanggang sa magbo-board exam na po, magre-review na po ako ng board exam. Mhm. Yun na po yung time na parang
nag-stop na po ako mag-work kasi parang kailangan ko na po mag-focus, parang gano'n po. So, nag-board po ako, nakapasa naman po ako hanggang sa before po ako makapasa, nung time na yun is parang bigla pong may tumawag. Mm. Ay, opo, from tita ko po yung kumuha po sa bata na kaila gusto ko na raw makita nung gusto ko na raw makilala nung magulang nung kumuha nung bata, ganyan. Pero Mm. before pa po no'n, nakasabi naman po ng tita ko, nagbibigay naman po siya ng mga informations. Kunwari nakita niya po yung bata dahil public teacher po yung tita ko. At the same time, teacher din po pala yung nakakuha dun sa may anak ko, yung sa nag-alaga. Okay. So opo, magkalapit area lang po pala. So, basta malagkalapit lang po. So pagka area meet, parang ganun po, nakikita po sila. Nakikita niya po yung bata. Pero hindi niya, sinasabi niya po sa mother ko. Tapos yung mother ko naman po ang nagsasabi sa akin. So, hindi po nagdadalit yung tita ko na sabihin sa akin kung ano po yung nababalitaan niya sa bata. Parang ganun po. Pero hindi ko pa po nami-meet after po paglabas ng home. Nung kinuha po, never pa po. Never ko pa rin po na-meet yung mga parents niya. Wala pa po, as in no idea. Ganun lang po, yung tita ko lang po ang nagiging way para magkaroon kami ng balita, mga ganun po. Pero once na na-blow moon lang po magsabi yung tita ko sa tagal po na yon, as in hindi mo po siya makakausap tungkol sa bata, ganyan. As in wala po. So, pero sa akin po, sa part ko, parang nagiging curious na po ako. Kasi habang tumatanda ka nga po, Papa Jack, parang magiging curious ka, nagkakaroon ka na ng realization sa buhay mo, parang ganun po. Parang pag mag-isa ka, ang dami mong naiisip. Hindi pala ganun kadali yung pinagdaanan ko. Parang ganun, parang ngayon ko lang po na-realize. Parang ngayon po nag-sink in sa akin na hindi po pala ganun kadali. Hindi po pala kadali yung nangyari sa akin. Parang pati po nung... Hindi normal, parang kumbaga, bumabalik. no? Opo. Mm. Pati po nung naalala ko po, nung na-rape po ako, parang ngayon ko lang po siya napaprocess na ang sakit po pala bilang babae. Of course. Parang na ganun po, parang ganun. Mm. Lalo na po so dito parang nagkakaproblema na po, ganyan. So, ayun nga po, tumawag na po yung tita ko sa akin, nagulat po ko, gusto raw pong mamit, ganyan. Parang biglaan lang po. So, nakapasa na po ako noon ng pagka-teacher. Tapos, parang nakapag-apply na rin po kami ng... Nung time na yan, gano'ng katagal mo nang hindi nakakasama yung bata? Simula po nung kinuha. Okay. Ilang taon yun? Parang 14 years. Kasi sakto po 1 year po yung bata nung kinuha. So 14 years. Okay. Tapos ngayon na lang po ulit, parang ganun. So, wala po talaga. Hindi po kilala. Tapos hanggang yun nga po, nagkita po kami ng parents niya muna, ganyan. Tapos hanggang sa nakilala ko po yung bata. So parang sa akin, natutuwa na, parang yung una parang hindi ko po alam nararamdaman ko. Pero habang tumatagal po, parang nagiging, alam niyo po yun, parang nagiging curious pa talaga kung paano ka maging nanay. Kasi nakikita mo yung, kasi dito po ako nakatira sa may BF po pala ako. And then dito po ako nakatira sa bahay nila. Pero yung BF ko po nasa Canada na po. Yung BF mo? Yes. Okay. And then pero yung parents ko pa dito na rin nga po, diba, sa may Isabela. So, parang yung bata, kaya parang nag-reach out kasi ano bang right term doon? Parang nagloloko, pasaway. Parang nagre-rebel din na siya, Papa Jack. At her age. Yung mga bata kasi... babae yung anak mo. Babae yung anak yes. mo. Okay. Yes po. So, babae din po. So, hanggang yung mababait naman po yung magulang ng bata, naging magulang ng bata. So, sa kanila na rin po naka-registro, sa kanila rin po nakapangalan, ganyan. At nakilala po ako ng bata. So, ako rin po ang nagsabi, ganyan. Alam ba ng bata na ikaw yung, kumbaga, na inampon siya? Yes, as of now po, Papa. Hindi, nung namulat siya or nalaman lang nung araw na yun? No po.
Parang Oh. a month before, a month after, ano, A month before ka kontakin para i-meet, dun lang nalaman? no po, Ano? parang, ah, tama po ba? Basta gano'n po. Parang magkakilala, pinakilala po muna sa akin and then a month after saka ko lang po sinabi. So, sa akin pa po nanggaling. Ah, Pero okey. kaya So, kaya po clueless yung nagre-rebel, bata? yes, pero dahil siyempre po isipin mo bakit nagrerebelde ang bata, bakit parang dahil mabait naman yung parents niya. So, tinitignan ko po yung reason kung bakit po nagkakagano'n yung bata. So, wala akong idea, kung bakit nagkakagano'n yung bata. Inopen ko naman po yung puso ko, Papa Jack, na parang kahit ang sakit pa po sa akin, parang nung time po na yun is parang pina-process ko pa lang po yung nangyari sa akin way back nung 12 years old pa lang ako, 13, 14 na ganyan. Parang sa sobrang bata ko po is hindi ko po na-process. Parang biglang nag-jump na lang po, parang gano'n. Okey. Okay ako, parang gano'n. Ngayong Mhm. tumanda ako, ngayong taon, Papa Jack, na gano'n na po yung anak ko na ano ko, parang ang sakit na po sa akin kasi parang pati ako apektado, sobrang apektado at bumabalik po ako sa una, parang gano'n po. Mm. Kasi yung bata po yung umiinom na ganyan, as in talaga, hindi mo na po kaya siyang i-control, pati po yung nag-adapt sa kanya is parang sumusuko na po. So, last year ko pa naman po siya nakilala, Papa Jack. So, isang taon nagkasama kami ganyan, sinasama sa outing ganyan. Sa may family po ng BF ko sinasama siya, pinakilala, so tanggap naman po, open naman po. Alam din po ng partner ko na gano'n, pero hindi pa po kami kasal. So, hanggang sa naging toxic na po, Papa Jack, pero hindi ko naman po sinasabi, siguro dahil naging toxic po, dahil parang paulit-ulit na po nagiging pasaway yung bata, is yung parents ko, nakikita ko, parang kinokonsente, parang gano'n. Pero hindi ko naman po masabi in person na parang bakit niyo kasi kinokonsente, parang gano'n po. Although mabait naman po yung naging parents ng bata, wala naman po akong problema. So parang hindi ko lang po maintindihan is parang sa sobrang bait nila at naibibigay ko yung gusto niya, so lolo ko na po yung bata. Tapos nung sobrang naglolo ko na po, dun na po nila kami ni-reach out, dun na po nila ako hinanap na kailangan na raw po nila ng tulong, ganyan. Pero ang sabi po sa akin nung mother ng bata, kung hindi ba ako naka-graduate at hindi ko po grinain yung buhay ko na maging maayos po at andito po ako sa posisyon ko na 'to, hindi niya po ipapakilala yung bata. Kasi ano pa raw po ang reason kung hindi raw po ako naka-graduate, mag-asawa raw po ako kaagad, ganyan. Ano raw po sasabihin sa bata, na-rape na yung nanay mo, ganito. Parang gano'n po, parang Mhm. negative po yung masasabi niya. Okey. So, pinakilala niya po dahil naka-graduate na ako, nakapasa na po ako ng LET, ganyan. Mhm. Saka niya po pinakilala sa akin. Mhm. Hanggang sa paulit-ulit na lang po ang ginagawa ng bata, tumatakas, ganyan. Tapos Paano mo yung mother niya nalalaman po, sinasabi sa'yo nung adopted parents niya? yes po, lagi po nagsusumbong. Isang taon na po yung gano'n, na paulit-ulit na lang po yung nagiging routine namin sa sobrang pasaway ng bata. Alam mo yung feeling ko kasi, Papa Jack, yung habang tumatagal po, parang nung una excited po ako, na makilala yung bata. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang, ba't ako naiinis? Bakit ako naiirita? Kaya kinukwestiyon ko yung sarili ko dahil po ba sa gano'n ang nangyari sa akin, dahil hindi ko pa po napa-process ng mabuti or hindi pa po nakaka-move on. Ang dami ko pong tanong sa sarili ko, Papa Jack, kaya sobrang iniisip ko mabuti kung paano ko po kakausapin ngayon yung mother niya. Kasi dahil sa naging paulit-ulit na po ang routine, dahil sila nga po hindi po nila makontrol yung bata. Tapos yung bata po, sila po ang naglaki, sila po ang nagpakain, pero sobrang bad-mouthed po ng bata. Pinagmumura niya yung parents niya. Alam niyo po yung lahat ng masasakit na salita na pwedeng ibato, sinasabi Mhm. niya po sa parents niya. So sa akin naman po,
pinapakuha sa akin, parang kunin mo, parang ganun po. Eh ako po, hindi ko naman po siya pwedeng kunin dito sa may bahay po ng partner ko. Kasi family house po nila to eh. Dahil wala po siya, parang dito na lang po muna ako, parang ganun. Hindi ko po siya pwedeng patirahin dito. Ngayon po, doon naman po kay mama ko. Marami naman po kami doon. Bali si mama ko lang po ang nag-work. Tapos ngayon po wala po akong work. Yung father ko po, farmer po. And then may kuya din po ako. And then kapatid din po akong distributable. And then dalawa po yung kapatid. So marami po kami. And wala po kaming sariling bahay. Parang nakikiloto lang po kami para patayuan ng bahay. Parang ganun po. Hindi pa po maayos talaga. So parang ipinipilit po ng parents niya na uuwi daw po. Ganyan kasi hindi na raw po nila kaya. Pwede po ba yun na parang biglaan na lang po na Yes, pwede, anak mo yun. kunin niya? Parang biglaan po kasi Papa Jack na sinasabi nilang kunin mo para pong ganyan. So Yes, kinukuha ko yes. naman po. Anak mo yun, te. You probably have to wake up to the reality that this is your daughter. I get it. Your daughter is the direct representation of what happened to you when you were 12 years old. Tama? Yes po. Kaya siguro po ako na Naiintindihan ko siguro naiintindihan ko po yung part na nagagalit. yan. I get that. Hindi nawawala Yeah sa po. usapan natin yan. But as we speak tonight, Gia, you are now 28 years old. Yeah. You are way into your halfway into your adulthood. Nagigets mo na to eh. Yes po. Wag natin pag-usapan ito na para bang may choice ka kung kukunin mo yung anak mo o hindi. So, yung tanong mo kasi parang it's a little bit weird to be asking the question. Pwede ba yun na binibigay nila basta? Of course, pwede. Anak mo eh. Itinawid na nila ito for 14 years. For 14 years. They do not need to ask you to be there for your daughter as if it's a favor. Para sa kanila. This is your daughter. Siguro po natatakot lang po kasi ako Papa Jack dahil No, hindi po, ganun no. po siya No, hindi ka natatakot. Ayaw mo ng obligasyon. Those are two different things. Opo. Hindi ka natatakot. You just plainly ayaw mo. Because having your daughter into your life is inconvenience to you. This is your daughter. Gia, anak mo ito. For 14 years, hindi ka man nila, they did not bother you for 14 years. Parang biglaan, what I mean po sa biglaan is parang ihatid namin dyan. Parang ganun po. Dapat nga hindi mo na inantay yun eh. Dapat ikaw na nga nagbo-volunteer eh. Kasi may usapan po kami Papa Jack na ayaw rin po kasi na i-give up yung bata. Ang gusto po kasi ng bata. Stop. Gia, stop. You're making alibis not to be involved with responsibilities sa sarili mo anak. Kahit pa ihatid nila yan sa kasarapan ng tulog mo, anak mo yan. Anak mo to, te. I cannot overemphasize the part na anak mo to. Regardless, I feel for you na pinagdaanan mo ito. Yes po. But it is what it is now. You are now 28 years old.
Na para bang pabor na, para bang, look, tinan mo ha, two things na napansin ko sa'yo. Parents niya. You refer to them as parents niya. Parent ka eh, mother ka eh. Number two, yung bata, hindi yung matawag na anak ko. I get you. You've got wounds from the past. But you spend majority of your time healing and you've achieved some dreams in life. Of all the people in this story, ikaw yung dapat unang-unang nakaka-appreciate. Diba? Na pwede kang bumangon pag nagkamali ka. Tama? Opo. Ikaw, Okay kasi nakagraduate ka eh. Yung Opo. anak mo ngayon nagkakamali oh, walang sumasalo sa kanya, ikaw yung nanay oh. Okay po kami nung bata, Papa Jack. Kinokontak niya po ako. Nag-uusap po kami. Yes, pero yung adopted parents sabi sa kunin mo na. Bakit parang ayaw mo? Hindi po sa ayaw, Papa Jack. Ayaw mo? Hindi po sa ayaw, Papa Jack. Kasi may, yun nga po, di ba yung sa parents ko po. So parang hindi po kaya. No, Gia, you are not talking as if gusto mong gawan to ng paraan. Hindi pwede sa bahay ng nanay mo, okay, fine. Nakatira ka sa bahay ng jowa mo, nasa Canada yung jowa mo, di umalis ka dyan at buhayin mo yung anak mo ng kayong dalawa. Anak mo to. I cannot overemphasize the fact na anak mo to. You are choosing your own comfort to just to evade yung responsibility mo sa anak mo. No, anak mo to. Yes po. Hindi ko, pasensya ka na, Gia. Hindi ko kinakalimutan na pinagdaanan mo. I feel bad for what happened, of course. Pero hindi rin po pwede na para bang inconvenience sa'yo na yung anak mo, kailangan mo alagaan. You are 28 years old, for crying out loud. For 14 years, your own daughter did not bother you to be there. It's only now. Yes po. Huwag mo sabihin sa akin na, hindi naman po sa ayaw ko. Hindi, ayaw mo. Huwag tayong maglokohan. Ayaw mo. You don't wanna be inconvenienced by your own daughter. Despite of what happened, Gia, it is not, the fact that you are the mom is not changing anytime soon. Kailangan ba nila ipakiusap sa'yo yan? Anak mo to. Your own flesh and blood. Alam ba na jowa mo na yung sitwasyon mo? Hindi po. Exactly. Bakit mo? Well, it's time for you to tell your boyfriend. I know it's not easy, but you have to tell him. May idea po siya na dala na po yung bata. Ano na? May idea po siya na gano'n na po yung bata na nagloloko na parang gano'n po. Hindi, alam niya na may anak ka. Alam niya po, open po. There you go. Siguro po. Nakatira ka na sa bahay ng jowa mo. Hindi mo pwedeng hindi mo sabihin sa kanya. If you have to move out of that house, get your own place, work to get your own place, then get your own place. Gia, 28 ka na. Ngayon ka pala naaabala ng sarili mong anak. Parang ayaw mo. Naintindihan kita. Hindi madali pinagdaanan mo. Pero Gia, accomplished ka na. Anytime sa pupunta ka ng Canada,
Iiwanan mo na naman yung anak mo. Hindi mo dapat nagmamadali kang ipunin yung panahon para makasama mo siya. Ba't parang umiiwas ka? Ang gusto ko ng bata, Papa Jack, umalis po dun sa bahay nila at Ang ang gusto gusto nung niya po, anak mo, hindi bata. Anak mo, your own flesh and blood, your daughter. opo, ang gusto po ng anak ko, Papa Jack, nag-uusap naman po kami. Katulad po nung umalis siya nung last month, parang ganun po. Gusto niya po na, so sa pinuntahan niya po parang ganun, doon na po siya tumira. Ayaw niya rin po sa may bukid. Gusto niya po doon po sa parang, siguro po komportable siya, ganun. Then make it happen. Ikaw nanay. Make it happen. You are the mom. Ain't you gonna provide for your daughter? Gusto ko na, Papa Jack. Yung parang mali po kasi yung napupuntahan ng bata, kaya pinipigilan din po ng, Oh my God. Bakit ba yung bata? Bakit ba yung bata yung nagdedesisyon dito? Ikaw yung nanay. wait lang po, Papa Jack. Yung, di ba po, naglalayas na po yung bata. Kasi Ngayon po, wala mapuntahan, te, because you are not available to go to. Because you are not making Hindi po. yourself available. Pagka po sinabi niya po, Papa, nung katulad po nung umalis siya, Mami, magkita tayo, parang ganun po. Kasi nagkita po kami, uwi ka na sa akin, parang ganun po sinabi ko. Ayaw niya po, parang mas gusto niya po, Papa Jack, doon sa may friends niya. Pero Decide for your daughter. Hindi dapat yung bata ang magsusunod. She is 15 years old, for crying out loud. She needs guidance. You are the mom. Yes po. This is heartbreaking, to say the very least. Parang kailangan kang pakiusapan to deviate your plans in life to accommodate the presence of your own daughter. You know how it feels para ano? Do you have any idea kung anong pakiramdam ng anak mo ngayon? That for all the lives, for all her life na nag-exist siya, suddenly, someone comes along and will going to tell her na, ako yung nanay mo. Siyempre, aasa yung bata, oh my God, ayoko na sa adopted parents ko, may option pala ako, may nanay pala ako, and yet di ka available. That's heartbreaking.
That's heartbreaking. Ang tanong mo sa akin, ma'am? Yung ako, Ano? parang nanghingi po kasi ako ng time kasi pinapaayos po yung papel niya. So, galing na rin po kami ng DSWD. Ma'am, hindi, yung papel ng secondary lang po yun. Excuse na lang po ito, ma'am. Hindi mo kailangan ng papeles na yan to be with your daughter. Opo, nagpupunta naman po ako dun papadyak sa bahay nila. No, it's not, hindi yan tatanong ko, ma'am. You are supposed to adjust your own life to accommodate her. You are not willing. Alis ka niya sa bahay ng jowa mo, wala naman yung jowa mo dyan, get a place, get your daughter. Yes po. Ako kaya na lang po siguro papadyak yung kasi paluwas po ng Nueva Ecija and yung sa registro niya po. Yun po ang pinakausap ko sa mother niya. Dahil nagdidiman po yung bata na gusto niya na pong malipat ng pangalan niya sa akin. So, yun po yung naasikaso ko po ngayon. Perhaps hindi mo ko naririnig, ma'am. Yes po, intindihan ko po yung sinasabi niyo Papa Jack na yun nga po, kunin ko po siya. Perhaps hindi mo ko naiintindihan. As soon as possible, ma'am. One day pupunta ka ng Canada, tama? Opo. Maghihiwalay na naman kayo ng lugar. Lalayo ka na naman. I don't hear you having the sense of urgency to spend the time with her. That's the heartbreaking part. Alam mo, Gia, I get it. You were raped. Naintindihan ko yan. Yes po. But you cannot be a victim all your life. At some point, you have to be the mom of your own daughter more than being a victim. I'm sorry if I'm a little bit indelicate talking to you about what happened to you, but you have a daughter. I cannot overemphasize the part. Yes po. Hindi mo pwedeng yung anak mo maramdaman din niya yung pagiging lost na naramdaman mo nun. Yes po. Na-imagine mo ba yung nararamdaman ng anak mo yan? She's lost. Yes po. She just discovered na siya ay ampon. Just recently. Oh. And she's spending time with friends, not with you. Tapos marinig ko sa'yo na hindi kasi pwede doon sa sa nanay ko kasi marami doon, hindi kasi pwede rito kasi nakatira sa bahay ng jowa mo. Get the place. Be with her. Ipagluto mo ng almusal, tirintasin mo, mag-review kayo, kamustahin mo. Yes po, ganun ang po ginagawa ko, Papa. Habulin mo yung time na nawala because for so many years, you were not able to spend every day with her. Yes po.
Okay? Okay po. Be there for your daughter. I'm sorry for what happened to you, Gia. Siguro po, ang nasasaktan lang po ako ngayon. Dahil alam niya na po na gano'n yung nangyari sa akin. Ha? Alam niya na po, tapos alam niya naman po yung nangyari sa akin. Oh. Na gano'n po. So, noong una pa lang po, sinabi ko naman na po na mag-ingat ka sa lalaki, ganyan. Huwag mo pariwarin yung buhay mo kasi nga ayoko pong maranasan niya yung nangyari sa akin. And you think that's enough talking to her? Get her! Kasi po, ako sinasabi ko po sa kanya, pero kanya po, parang hindi din po nasasaktan yung gano'n na nga po yung nangyari sa akin. Pero bakit ayaw niya pa rin pong makinig? Get her! Yes po. Kunin mo siya, wag mo siyang tsikahin. Kunin mo siya, wag mong tsikahin. Ikaw pa rin, tungkol pa rin sa'yo. Nasasaktan ka kasi napapariwara siya. Ikaw nasasaktan, siya napapariwara. Oh my God. Gia. Yes po. You make it about you. This is about her this time. Yes. 28 ka na. At some point, you have to stop living like a victim. Nakabangon ka na eh. Graduate ka na eh. Yes po. Patunayan mo na, di ba? Kaya mo, that's why you sacrificed all those years not to be with your daughter. Di ba? Gusto mo makabangon? Yes po. O, patunayan. Ito, nakabangon ka na. Patunayan mo. Let your own daughter benefit dun sa pagbangon mo. Opo. Ba't ka umiyak? Hmm? Nagkikiliti po ako. Good. Then do something about it, okay? Po. Promise me. Promise. Ano man saya mo sa anak mo kung marinig niya to? Baka marinig niya to eh. Go ahead. Anak. Alam ko ang dami kong pagkukulang. Napakarami kong pagkukulang. Akala ko masaya ka na palagi ako pumunta dyan. Hindi pa rin pala ina. Bakit palagi tayong nagkikita? Kulang na kulang pa rin yung time. Pero promise, kahit hirap, pipilitin ko na makuha ka at magkasama na tayo kung yan ang gusto mo.
Basta promise mo lang na huwag mo nang gagawin ng mga bagay na alam mo makakasama sa'yo. Kasi ayoko rin na maranasan mo yung nangyari sa atin. Yun lang naman po ang sagot na alam mo na nga na gano'n nangyari sa akin. Huwag naman ang ulitin mo. Gusto ko makapag-aral ka at makasama ka. Mahal na mahal kita. Kahit hindi ko na ipaparamdam yan sa'yo. Sorry. Pero promise, babawi ko sa'yo. Mag-iingat ka palagi. Yun lang po. Okay, that's good enough. Nagigilty ka, no? That's good. Ako po. You have time. You have Yun time. nga po. Hindi ko nga po akalain na kulang po pala yung time na kahit halos doon na po ako tumira Yeah. sa kanila. You cannot be a Kulang pa guest. rin. Alam mo, Gia, you cannot be a guest to the life of your own daughter. You have to house your own daughter. Yes po. Okay? Yes po. Ay, Gia, kaya mo yan. Good luck sa'yo, ha? Yes. Sana malayo ang marating mo sa buhay, Gia. Thank you po. Yeah. And please, try to dedicate a lot to your daughter. Okay? Yes. Promise? Promise po. Siguro talagang doon lang po ako natakot. Yeah, hindi ka sanay. Pero kaya mo yan. Kasi imagine ko po kung paano kung magkasama na po kami. Parang ganun po. You'll find out. Baka mag-away kayo, baka magkaiba kayo ng pagkatao. But it's not changing the fact that you are mother and daughter. Yes po. Okay? Siguro po parang natakot din po ako na parang bumalik po kami sa dating buhay. Parang ganun po. Pero ngayon naiintindihan ko na po. Eh ano kung maghirap kayo magkasama? Parang natakot lang po ako sa pwede niyang gawin. Parang gawin po. Parang ngayon pa lang po kasi sobrang Well, lahat yan, natutulog po. assumption mo yan. Yan din pwedeng isolve yan. Yes po. And so what kung totoo lahat ng kinakatakutan mo? Di ba? Yes po. Hindi mo nagbabago nanay ka niya. Tama mali? Tama po. Exactly. Kaya mo yan. Bumawi ka, ha? Yes po. Promise? Promise po. Well, I'm rooting for you. Don't let me down. Yeah po. Promise? Promise po. Alright. Good luck. Balitaan mo ako, ha? Yes po. Thank you Thank very you much. po. God bless you po. Thank you po. Sana malayo marating mo. Kasi Thank you po. naranasan mo na yung malala eh. Sana malayo marating mo. Po. Bye-bye po.
Sige po. Sige po.